Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang bulong ng hangin. Kung pipilitin mong hawakan, bigla itong nawawala. Pero kung tatahimik ka, saka mo maririnig ang totoong mensahe. At minsan ang pag-ibig ay hindi sumisigaw. Ito'y nagtutungo sa'yo. Tahimik, palihim. Parang isang crush na hindi mo planong aminin, pero kusang dumidikit sa puso. Kung sasabihin niyo sa akin noon na iibig ako sa isang taong hindi ko naman dapat paglaanan ng emosyon, baka natawa pa ako. Pero nandito ako ngayon. Nag-umpisa sa salitang crush lang, at hindi lang pala yun. Ako si Warren, at ito ang kwento ng pinakamagandang aksidente ng buhay ko. Si Paul. Nakilala ko siya sa coffee shop na pinagtatrabahuhan namin. Part-time habang college. Unang kita ko pa lang, aba. Parang biglang nag-slow motion ang mundo. Hindi siya sobrang maingay. Hindi rin sobrang quiet. Yung eksaktong balanse, mysterious, pero warm. May dimple sa kanan kapag napapangiti. May ugali ring biglang tatahimik kapag nag-iisip. At higit sa lahat, may amoy siyang kape at konsepto ng tahanan. At ako, eto, kinakabahan kapag malapit siya, pero kunwari chill lang kahit hindi. Unang usap namin simple. Bakit parang lagi kang may extra bula dyan sa mga ginagawa mong kape? At ang sagot ko, para extra saya sa buhay. At ang sabi niya, kaya pala sumasaya ako. Natulala ako, siya naman tumawa. Lugi ako kaagad. Simula naging routine na namin yung magpataba ng mga banat na hindi naman dapat bigyan ng kahulugan. Pero binibigyan ko. Walang selosan, walang drama. Lagi lang magaan. Parang yung araw na hindi nakakasilaw pero sapat para gumaan ang lahat. Tinanong ako ng best friend ko isang araw. Uy, crush mo ba si Paul? Nagpanggap akong umubo. Umubo ng 5 minuto. Hindi ko kasi kailangan sabihin eh. Nararamdaman ko na agad. Hindi niya alam at ayos lang. Kasi minsan ang pinakamagandang lihim, hindi kailangang ilabas agad. Hindi kailangang isiwalat. Kailangan lang maramdaman. At sa oras na yon, masaya na akong sa puso ko lang siya nakatira. Kahit hindi ko alam na malapit na pala siyang lumabas doon. Kung may award siguro, ang pinakamahusay magtago ng feelings, panalo ako. Gold medal with ribbon. Kasi araw-araw ko kasama si Paul at araw-araw ko rin ginagawa yung pinaka-imposible. Ang magmukhang normal. Pero paano ka magiging normal sa isang taong amoy kapeng may kasamang butterflies? That day, sabay kami na nag-opening shift. Madilim pa sa labas, malamig, at amoy umaga pa lang ang mundo. Tahimik lang siya habang nagtitimpla ako. At ako naman, sinisikap na hindi mag-overthink kahit nag-o-overthink na. Bigla siyang nagsalita habang pinupunasan yung counter. Warren, masaya pala kapag may kasama kang early shift. At ang sagot ko,
Bakit? Dati ba malungkot? At sabi naman niya, oo, pero ngayon chill na. Hindi ako lumingon. Baka makita niyang nangingiti ako na parang ewan. Habang nag-aayos kami ng cups, biglang tumugtog ang playlist ng shop. Soft, romantic, and acoustic. Sabay naming narinig. Sabay kaming natahimik. Sabay kaming natawa. Mukhang love song sa oras natin ah. Wika niya. Oo nga eh. Delikado, baka ma-inlove tayo niyan. Wika ko naman. Lalo ka na siguro. Sabi niya. Ha? Bakit ako? Wika ako. Heart on sleeve vibe ka eh. Wika naman niya. Ikaw nga eh, parang walking green flag. Wika ako naman. Tumigil siya, tumingin sa akin. Yung tingin na parang hindi biro. Pero may umiiyak na ngiti. At ang sabi niya, kung green flag man ako, sana may makakita. Shoota. Ako nga, nakakita eh. Ako nga yung nawasak. Pero syempre, kunwari wala. At ang sabi ko, meron yun, hindi mo lang napapansin. At ang sabi naman niya ng mahina habang tumatawa, baka nga. Tapos, nagbukas na yung shop, dumami yung customers at bumalik kami sa pagiging casual. Pero may moments na talaga na parang humihinto yung mundo, tapos kayo lang ang natitira sa gitna. At yun yung nakakatakot. Kasi ang crush, kayang itago, kayang pigilan. Hanggang sa hindi na. Hindi ko na alam kung kailan nangyari pero hindi na siya basta crush. Si Paul dahan-dahan nang nagiging sagot sa tanong na ayaw ko pang itanong. Hindi ako assuming na tao. Ayoko ng ilusyon. Mas gusto ko klaro kahit masakit. Pero si Paul, hindi masakit. Nakakalito lang. Kasi minsan parang wala. Minsan naman parang meron. Pero hindi bitin. Yung tipong tamang-tama. Kaya ako tong naloloko. Lunch break namin. Nakaupo kami sa fire exit ng building. Hawak ang tigi isang cold drinks. Tahimik pero yung komportable na tahimik. Yung hindi awkward. Yung tahimik na may sariling heartbeat. Bigla siyang bumuga ng hangin at tumitig sa akin. Warren, ano yung pinakamahirap na sikreto na tinago mo? Wika niya. Secret nga diba? Bakit ko sasabihin? Wika ako. Para gumaan. Wika naman niya. Ikaw, may secret ka ba? Tanong ko. Meron. Sagot naman niya. Tungkol saan? Tanong ko ulit. Ngumiti siya habang nakatingin sa straw niya. Tapos sabi pa niya, sa taong katabi ko. Shit. Kala ko soda lang yung hawak ko. Bakit biglang may dumiklap? Hindi ako gumalaw. Kung may camera nun, slow motion yung internal breakdown ko. At ang sabi ko, baka tungkol sa utang yan ha. At ito, tumawa siya ng malakas. Ulol, hindi pera. Puso. Na. Final answer na yata. Pero syempre ako, defense mode kaagad. Basta ba, positive yan eh. Supportado ako. Wika ako. At ang sabi naman niya, positive naman.
Ikaw, may tinatago ka ba? Huminga ako ng malalim, yung huminga na parang may aaminin pero hindi naman talaga aamin. At ang sabi ko, meron din, pero masaya siyang isikreto eh. At ang sagot ni Paul, gusto ko yung masaya. Yung moment na gusto kong sabihin, yung sikreto ko na siya yung sikreto ko. Pero syempre hindi ko sinabi. Baka mawalan ako ng trabaho. Bumalik na kami sa loob ng ship. Pero yung usapan na yun, naiwan sa hangin. Buong maghapon na nakikita ko siyang pasulyap-sulyap. Ako naman, pasimple ring sumisingit ng tingin. Hindi romantically tense, hindi rin platonic. Kumbaga, nasa sweet spot na hindi pa inaamin pero nararamdaman na. At sa totoo lang, ang sarap pala sa part na yun. Yung hindi sigurado pero panatag. Yung walang label pero may lugar. Yung hindi pa sinasabi pero alam nyo yun. At doon ko na-realize, hindi pala ako takot sa love. Takot lang ako mauna. Pero si Paul, parang hindi siya takot at all. Hindi ko alam kung kailan naging normal ang mag-aabangan kami sa pasok. Hindi ko rin alam kung kailan naging automatic na inuuna ko siya sa tingin pag pumapasok sa pinto. Ang alam ko lang, hindi na siya option. Kinakailangan na siya ng araw ko. Isang hapon, sobrang lakas ng ulan. Yung tipong naliligo ang mundo. At yung payong, parang design lang. Wala akong dalang payong, siya meron. Mag-aabang na sana ako ng habal pa uwi nang may humawak sa bag ko. Sabay na tayo. Wika ni Paul. May payong ka? Tanong ko naman. Meron pero maliit. Sagot niya. Tinignan ko. Oo nga. Payong na pang isang tao na may konting consideration. Para lang sa katabi. Kasya ba tayo dyan? Tanong ko. Gumiti siya at ang sabi niya, kung hindi tayo iiwas sa isa't isa, kasya. Ayoko sana maapektuhan kaso nauna na yung puso ko bago yung utak ko. Under that small umbrella, sabay kaming naglakad. Magkalapit kasi kailangan. Magkalapit kasi malamig. Magkalapit kasi gusto. Walang nagsasalita pero hindi rin kailangan. May usapan na sa hangin. Na dito ka lang, na dito lang ako. Bumuhos lalo ang ulan at medyo nababasa na yung braso ko pati balikat niya. Nilalapitan mo ba yung ulan o ako? Tanong ko. Ikaw, basang-basa na kasi yung ulan eh. Wika naman niya. Napatawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil napaka-Paul nun. Habang naglalakad siya, sabi niya bigla, alam mo, ang sarap pala na may kasabay pa uwi. At ang sagot ko naman, oo, mas tahimik yung mundo. At ang sabi niya, hindi tahimik, mas klaro. Saka siya tumingin sa akin, hindi dramatic, hindi intense. Malinaw lang, gising, totoo. At doon ako tinamaan. Hindi pala malakas ang tibok ng puso pag in love. Malinaw, panatag, parang umuuwi. Nakarating kami sa kanto bago kami maghiwalay ng daan. Hihiwalay na sana kami pero bago ako tumalikod, Warren, okay lang na ilihim pa natin basta alam mong hindi mali.
Wika niya. Parang may humaplos na rib cage. Hindi diretsahang aminan pero hindi rin patay mali siya. At ako naman ngumiti at ang sabi ko, okay lang, basta totoo. Tumango siya, nakaangat ang kilay, ngiting alam na. At sabi pa niya, totoo? At umalis na siya. Nadala-dala ko yung payong niya na hindi niya kinuha na siguro excuse para may susunod pa. Hindi na awkward ang tahimik namin. Hindi na rin nakakakaba yung tingin niya. Ang nakakakaba na yung gaan na naidudulot niya. Yung tipong hindi humihingi pero binibigyan mo. Hindi nagmamadali pero sigurado. Kinabukasan, pagpasok ko sa coffee shop, nauna siya. Nag-aayos ng mga pastry sa display case. Paglingon niya, ngumiti agad. Hindi yung simpleng ngiti. Yung ngiti na parang sinasabing buti dumating ka. Good morning, Warren. Binalik mo na ba yung payong ko? At ako naman, hindi. Para may dahilan akong bumalik sa'yo. Napatigil siya hindi sa gulat kundi sa parang nagustuhan niya yung tunog ng totoo. At ang sabi pa niya, di wag mo nang ibalik. Napatawa ako. Seryoso pala siya sa pa-slow burn namin. Habang naghahanda kami ng mga orders, may customer na nagtanong sa amin ng sabay. At ang sabi ng customer, kayo ba mag-best friend? Nagkatinginan kami. Parehong hindi sumagot agad tapos sabay na nagsalita. Sabi niya, hindi. Ako naman, hindi na yata. Natawa yung customer, ngumiti si Paul at uminit yung tenga ko. Hindi niya kinontra, hindi ko binawi. Break time namin, naglalakad kami papunta sa maliit na park malapit sa shop. Umupo kami sa bench, walang planong deep talk pero umabot doon ng naturally. Warren, di ko alam kung kailan nagsimula pero alam kong ayoko nang magkunwari na casual lang. Wika niya. At ako naman, mahinang napabuga ng hangin. At ang sabi ko, hindi na rin naman casual. At ang sagot niya, hindi. Hindi na nga. Tahimik ulit pero hindi kinakabahan. Parang naka-exhale. At ang sabi ko, hindi natin minamadali. Pero hindi na rin natin tinatago, tama. At ang sagot ni Paul, tama ka. Doon ako ngumiti. Yung iting hindi mabubura kahit subukan. At parang timbre ng panahon, biglang umihip ang hangin. Yung klaseng amoy ng umaga at pag-asa. At ang sabi niya, Warren, di ko kailangan ng label agad. At ang sagot ko naman, Paul, hindi naman ako nagmamadali. Warren, ang mahalaga, patungo tayo sa totoo. Paul, iisa lang tayo ha, yung tinuturo ng puso natin. Nagkatinginan kami, hindi nag-iwasan, hindi nagmadali, nanatili lang. At doon, sa hindi pagsasalita, may nasabi kami. Hindi lahat ng pag-amin kailangan dramatic. Minsan ang totoo mahalaga. Hindi yung sandaling sinasabi,
kundi yung araw-araw mong pinipili at yun yung amin. Umaga ulit, paborito naming oras. Yung oras na hindi maingay ang mundo at mas madali mong marinig ang totoo mong nararamdaman. Pagpasok ko sa shop, nakita kong may 2 kape sa counter. Isa para sa kanya, isa para sa akin. Walang pangalan pero alam na kung kanino. Good morning, wika niya. Tapos ito, inabot niya yung kape. Good morning, wika ko naman. Ready ka na? Tanong niya. At ang sagot ko, saan? Tapos ito, ngumiti siya. Sa araw natin. Napairap ako, pero ngumiti rin ako. Hindi na kasi kailangan na magtago. Hindi na kailangan na magpanggap. Habang tahimik ang shop, nilapag niya yung order. Tapos tumingin sa akin at sabi niya, Warren, hindi man natin sinabi ng pasabog ang totoo, tayo. Tayo na, 'di ba? Walang kaba, walang bigat. Parang tanong na alam mo na ang sagot. At sabi ko naman, kung oo, kailan pa nagsimula? At sabi niya, nung hindi na natin kailangan sabihin pero nararamdaman na natin. At ang sabi ko naman, edi oo, tayo na. Yun na yun, simple, malinaw. Walang alinlangan, walang palakpakan, walang fireworks. Pero may walang takot na saya. Tumingin siya sa akin sabay taas ng kape niya. Sa'yo? Wika niya. At ang sagot ko, sa atin. Nag-toast kami ng kape sabay tawa. Hindi malakas, hindi maingay, pero punong-puno. Lumipas ang mga oras sa shop na parang normal na araw. Pero iba na yung tibok. Iba na yung bigat ng ngiti. Iba na yung halaga ng simpleng ikaw na muna. Walang selosan, walang duda, walang kaba sa kahapon o bukas. Puro inspirasyon, puro pagpili. Puro one great love na dumating na hindi para manggulo, kundi para tumahan. Bago kami umuwi, tumigil siya sa tapat ng pinto. Lumingon sa akin at sinabi ang pinakasimple pero pinakatotoo. Buti ikaw. Wika niya. At ang sagot ko, buti, ikaw rin. At sabay kami naglakad pa uwi. Hindi dahil pareho ang daan namin, kundi dahil ayaw na namin maglakad nang hindi magkasabay. Hindi lahat ng pag-ibig maingay sa simula. May ibang dumarating na parang bulong. Mahina, dahan-dahan, siguradong totoo. Ang pinakamagandang crush, yung hindi kinikilig ka lang habang tinitingnan, kundi yung kinikilig ka kasi alam mong sa dulo ng araw, ikaw yung pinipili. At kung may sikreto man noon, ngayon, pangalan na siya ng pahinga. Pangalan ng sigurado. Pangalan ng tahanan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.